sinapupunan. Kinabukasan, wala nga ang mga kampo nito. Nandun naman ang damuho at unang-una sa pila ng mga customer. Nakangiti ito sa kanya habang siya na may bagot lang itong tinitingnan habang inaayos ang kanyang apron. "Good morning, babe." Bati nito sa kanya at kinindatan pa siya. "I miss you." Tinaasan niya to ng kilay kahit na may kilig na namumuo sa kanyang dibdib at naiinis siya sa kanyang sarili para doon. "Maaga pa, damuho ka, para sinayin ang araw ko." "Rude, babe. I want to talk to your manager." Anito. Napabuntong hininga siya. "Anong order mo?" "One black coffee, no sugar?" Anito. "How are you feeling, babe? Still experiencing morning sickness?" Pinanlakihan niya to na mata. "Tigil mo yung bibig mo ha. Baka marinig ka ng mga trabaho ko." Mahina niyang usal dito pero may diin. "I am just concerned, babe." Anito. "That would be 135, sir." Ani at bonitong dumukot ng 1,000 peso bill at iniabot sa kanya. "Keep the change, babe." Gusto niya itong kurutin sa kakatawag nito sa kanya ng babe. Huminga na lang siya ng malalim bago ngumiti kahit gusto niya na tong saktan. "Thank you, sir." Inabot niya dito ang isang number stand. "Isa-serve na lang po ang inyong kape." "Thank you." Naupo ang damuho sa may table na malapit sa kanyang counter. Nakabukas na ang laptop nito doon. Di niya alam kung ayos lang ba na doon to sa coffee shop na nagtatrabaho. Napaisip tuloy siya kung pumapasok pa ba ito sa kumpanya nito. Hindi niya alam kung ano ang pangalan ng kumpanya nito. Ang alam niya lamang ay ito ang may-ari niyon at sigurado siyang malaki iyon. Nagpapasalamat siya at hindi na siya kinulit pa ng damuho. Nahuhuli niya ito na kung minsan tumitingin sa kanya at kinikindatan siya kapag nagtatama ang kanilang mga mata. Para sa buong durasyon ng umaga, abala ito. Bandang 10:00 ng umaga, walang masyadong customer at nabigla siya nang bumukas ang pinto ng kanilang coffee shop at may isang matangkad na lalaki ang humahangos na pumasok. Nakasuot to ng mamahaling suit. Lumingaling nga to sa paligid hanggang sumamataan ng damuho. Lumapit ito doon. Gusto niya tong sigawan at baka kung anong gawin nito kay Blake. Inisman siya sa damuho. Ayaw naman niyang may mangyaring masama dito. May anak tong susuportahan. "What the fuck are you doing here?" Anito at napalingon naman ang damuho sa lalaki. "You were absent for 2 days straight in your own company. Plus, you don't answer my calls. And here you are, in the freaking coffee shop." Parang hysterical nitong usal. Pakiwari niya yon ang epekto ng damuho sa mga tao sa paligid nito. At base pa sa kanyang obserbasyon, empleyado nito ng damuho. "You want coffee?" Kalmadong tanong lamang ng damuho sa lalaki. "Are you for real? Just to give you an update, since your secretary cannot reach you also, you missed an important board meeting. You failed to show up for a deal with an advertising company." Galit na usal ng lalaki. "Did you at least take my stead?" Tanong nito. "Of course no." Angil nito. "The only thing I could do is apologize and reschedule. Good thing for you that luck is on your side that they agreed. Sit down." Utos nito. "Plus, they need us more than we need them." Angil ng lalaki. "Are you checking your emails using this coffee shop's Wi-Fi? Did you lose your damn mind? Hackers might spoon on your files and, more importantly, the company's confidential information." "So when are you going to show up in your own company?" Tanong ng lalaki. Bagya na tong kumalma. "I have more important matters in my plate right now." Anito tumingin sa kanya na nagpainit ng kanyang pisngi. Sinundan niyo ng lalaking kausap at napatingin din sa kanya. Muling humarap sa damuho. "Like what? And what are you doing here anyway?" "It is none of your business." Ani ng damuho. "Can you for a while take my place? Give me until Friday." Napabuntong hininga ang lalaki. "Until Friday after that, I no longer have any choice but to contact your parents." Mura ni Blake at tumango na lamang din. "Yeah, you may leave now. You are ruining my day. Until Friday only." Anang lalaki at umalis na rin. Isinarado ng damuho ang laptop nito at binuhat iyon. Nagtungo sa kanyang counter. "Let us grab lunch together, babe." Tinaasan niya to ng kilay. "Sino naman yun? Mukhang di lang ako nag-iinit ang dugo sa'yo ha." Pag-uusisa niya. "Nothing important, babe." Anito. "Come on now, babe. It is bad for you and our child to get hungry. Want to eat steak again?" Para naglaway naman siya sa alok nito. Napakagatlabi siya tumingin sa orasan. Halos isa't kalahating oras pa bago ang kanyang lunch break. "I'm hungry already, plus I know you like how juicy and tasty the steak was yesterday."
Pananakam nito lalo sa kanya. Gusto niya itong hampasin sa ginagawa nito pero lalo nagugutom lamang siya at natatakam. Hintayin mo ko dito, damuho ka? Aniya at nagmamadaling nagtungo sa likod at nagpa-cover sa kanyang katrabaho. Nagdahilan na lamang siya na saglit magpapahinga kahit ang totoo niyan ay nagugutom siya at hinahanap niyang masarap na lasa ng steak. Labis ang kanyang kasiyahan nang tumango naman ang katrabaho. Wala ang kaibigan niyang si Shane dahil day off nito. Paglabas niya, hinintay na siya ni Blake. Libre mo ako ha? Sure babe, anything for you. Busog na busog siya at satispadong bumalik sa kanyang trabaho. Sa sobrang saya nga niya, hindi niya na pinatulan ng mga hirit ng damuho. Buong maghapon siyang nagtatrabaho at malapit na siyang mag-out, dumaan siya sa likod ng kanilang coffee shop para takasan si Blake dahil sigurado siya kukulitin siya na naman ito. Sumakay siya ng taxi pa uwi sa inuupahang apartment. Pagkapasok niya sa kanyang kwarto ay ang lababo kagad ang kanyang hinarap at doon ay sumuka. Nagilamo siya pagkatapos at nagbihis. Muli siyang tumawag sa kanyang mga magulang sa probinsya para mangamusta. Medyo naiyak pa siya na marinig ang boses ng mga to. Gusto niyang ibalita sa mga ito na nagdadalang tao siya pero baka naman mabigla ang mga to at ayaw niyang mag-alala ang mga ito sa kanya. Kapag malaki na ang kanyang tiyan, susubukan niyang bumisita sa mga ito pero sa ngayon itatago na lamang niya muna ang kanyang pagbubuntis. Kapag handa na siya at kung suswertehin, isasama niya ang damuho para makilala ang kanyang mga magulang. Kaso naiisip niya, baka hindi ito makatagal sa kanilang probinsya. Walang kuryente tubig doon at napakapayak. Kumain na siya, kalaunan ng kanyang panghapunan. Simple na ginisang corned beef at kanin. Matapos kumain nagpahinga siya at naghugas ng katawan. Wala pa siyang napapansing pagbabago sa kanyang katawan habang nakaharap sa salamin at nagbibihis. Hindi pa rin halata ang kanyang pagbubuntis. Tanging siya, si Blake at si Doktora pa lamang ang nakakaalam. Maaga pa lamang ay nakapagdesisyon na siyang matulog. Nahihilo na kasi siya at pagod dahil sa maghapong pagtayo sa counter ng pinagtatrabahuhang coffee shop. Nilatag niya ang kanyang banig at pinatungan iyon na makapal na comforter bago pinwestong unan at kumot. Pinatay niya na ang ilaw at nahiga. Kinapapa niya ang tiyan. Napaluha siya. Hindi pa siya handa sa biyayang iyon pero pinangako niya na kakayanin niya na at magpapakatatag. Nagising siya sa mga pagkatok sa kanyang pinto. Mabilis siyang napabangon. Di niya alam kung sinong gigising sa kanya ng ganong oras. Tansa niya 10:00 na ng gabi. Binuksan niya ang kanyang ilaw bago nagtungo sa pinto upang harapin kung sino man ang kumakatok. Pagbukas nga niya ng pinto, bumungad sa kanya si Blake. Hey babe, I miss you. Nito. Amoy alak ito at base sa itsura nito, lasing na lasing ito. Anong ginagawa mo dito at lasing na lasing kang damuho ka? Tanong niya dito. Nawala ang kanyang antok. Can I come in, babe? Napabuntong hininga siya at nalakihan ang bukas ng kanyang pinto at pinapasok ito. Dire-diretso lamang ito at hinubad ang mamahaling black shoes na higa sa kanyang inilatag na higaan. Napaungot siya at kumuha ng bimpo at isang tabo ng tubig. Naupo siya sa tabi nito. Nakakainis ka? Bakit pa lasing na lasing ka? Tanong niya dito at sinawsaw ang bimpo sa tubig. Pinigapan niya iyon bago pinunasan ng gwapong mukha nito. Napapikit ito. I want to sleep beside you, babe. Usal nito bago nagdilat ng mata at tiningnan siya. Why do I want to be with you always, babe? Usal nito at nagdilat ng mata. Did you bewitch me? If you do, then it is working, babe. Namula ang kanyang pisngi. Ano bang pinagsasabi mo? Inis niyang tanong dito. Muli niyang nilagay ang bimpo sa tubig. Hubarin mo na yung suit mo. Naglalasing ka. Tapos ako tong bahagya naman tong bumangon at tinubad ang suot nito. Iniwan ang suot na sleeve. Isa-isa niyang kinalas ang botones nito dahilan para hubarin iyon at mapunasan ang katawan nito at para makatulog to na mahimbing. Naparunok pa siya habang unti-unti na muling tumambad sa kanyang paningin ang maganda nitong katawan. Nabigla siya nang hawakan siya nito sa kanyang kamay. Tell me babe, do I have at least a chance to be with you? Muli siyang napangiti. Maalaga naman pala ito kahit na palagi siya nitong sinusungitan. Maswerte ang magiging anak nila sa ina nito.
Simula na may mapagsaluhan silang isang gabi na puno ng init, hindi na ito nawala pa sa kanyang isip. Even in his dreams, Ali was always there to haunt him. Anong pinagsasabi mo? Angel ito sa kanya pero hindi nito maitatago ang pamumula ng pisngi nito. Adorable! Anas na lang niya sa kanyang isip. Matulog ka na. Papayagan kitang matulog dito ngayong gabi, damuho ka. Dahil ayokong pauwiin kang lasing na lasing. Anito, sleep beside me, babe. Wala naman na akong pagpipilian. Napailing na lamang siya na makatulog na ang damuho sa kanyang higaan. Ipinagpatuloy na nga lamang niyang pagkalas ng butones sa suot nitong sleeve. Hindi niya napigilang mapakagat ng labi ng tuluyang tumambad sa kanyang paningin ang maganda nitong pangangatawan. Nag-init naman ang kanyang pisngi sa memoryang sa kanyang paningin ay nahaplos niya iyon. Dahil tulog naman na ito, pasimple niyang dinima ang abs nito sa malapad na dibdib. Nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang pangupo at kasunod noon ay ang pagtagas ng madulas na likido sa kanyang butas. Napailing siya, tinubad ang long sleeve nito. Nahirapan pa siya dahil sa laki ng damuho. Sinunod niyang kinalas ang sinturon nito at ang di niya maiwasan na bumubukol sa harapan nito. Alam niya kung ano iyon at gusto niya yung hampasin ang damuho dahil doon. Kinaumagahan, maaga pa siyang gumising. Kahit na nga may pumipigil sa kanyang isip na umalis mula sa tabi at pagyakap ng damuho, pinihit niya ang sarili. Kinumutan niya si Blake bago nag-init ng tubig at naganda para sa kanyang trabaho. Nang kumulo ang tubig, nagtimpla siya ng gatas para sa kanyang sarili at kape para sa damuho. Sinangag na lang niya na tirang kanin at tagprito na ng itlog. Gusto niya sana ng pancake pero wala naman siyang ganoon. Good morning, babe. Bati ng damuho na halos mapatalon sa kanya sa gulat. Yumakap to sa kanyang likod habang abala siya sa piniprito. We look like husband and wife. Husband and wife mo mukha mo. Sinubukan niya kumawala sa yakap nito pero di siya nito pinakawalan. Halos hanggang dibdib lamang siya nito. Maupo ka na doon para makapag-almusal na tayo. May trabaho pa ako sa coffee shop. Okay, babe. Anas na lamang nito at naupo na sa kanyang maliit na hapag. Plastic na lamesa at 2 monoblock chair lamang iyon. Inihain niya ang sinangag at itlog at naglagay ng 2 plato at kutsara at tinitor. Uminom ka na ng kape at para mahimasmasan ka, kung may hangover ka man. Aniya habang pinagsasandok ang damuho. Thank you, babe. I really need this. Anito bago sumimsim ng kape. I love this. Sa susunod, huwag ka nang maglalasing. Tapos ako yung kukulitin mo, ha? Aniya at iniabot dito ang plato na may sinangag at piniritong itlog. Mag-almusal ka na rin. Damn, anito. Are you preparing to be my wife? Inirapan niya lamang ito at nagsimulang kumain. Inunahan niya na ang kanyang morning sickness dahil hindi niya gusto na nagsusuka ng walang laman ng tiyan. By the way, babe, where are my clothes? Tanong nito sa kanya. May nakakalokong ngiti na nabuo sa labi nito at malasyoso itong tiningnan. Did you take advantage of me while I am drunk and helpless? Nakangiti nitong tanong na parang natutuwa pa. Halos malaglag nga ang panga niya at manlaki ang mata. Hindi siya makapaniwalang inaakasan siya nito na inalay niya ito. Kung meron mang may mas tsansang manghalay sa kanya ay ito yon at hindi siya. Hinipuan niya lang to sa abs pero hindi hinalay at saka inayos lang niya ang pagkalalaki nito. Namula ang kanyang mukha. Damn, babe. I mean, I don't hate it and you're always welcome to touch my body. But you should have woke me up so I could have at least returned the favor. Hinampas niya ito sa braso. Hindi ako umabanse sa'yo. Damuho ka. Hinubaran lang kita. Patapusin mo nga muna ako. Inampas niya ulit ito sa braso. Hinubaran kita para maging komportable ka sa pagdulog. Yun lang. Damuho ka. I am asleep, babe. Tanong nito at mukhang dismayado pa. Siyempre, hindi. Damuhong to. Aniya. You should have taken the chance. Anito. Kumain na rin to. This is delicious, by the way. Babe, salamat. Aniya. Matapos kumain ay hinugasan na niya ang pinagkainan nila. Maligo ka na at magbihis ka na. I want to take a bath too. Sinamaan niya to ng tingin. Alam na niya ang gusto nito at kung sa tingin nito na makakaisa ito sa kanya, nagkakamali ito. Let me give you a ride to your work, babe.
presenta nito. Tinanggap naman niya ang alok nito. Hindi na siya magsasayang pa man ng pamasahe at para hindi na rin siya mahuli sa kanyang trabaho sa pagka-carpool. Salamat sa paghatid sa akin. Aniya na makarating sila sa coffee shop. No problem, babe. Anito't akmang lalabas na siya ng sasakyan nito nang hawakan siya nito sa kamay. I will be busy these upcoming days in my work, babe. After I fixed everything, I can spend more time with you. Mabuti naman at parang di mo na ako makulit sa trabaho ko. Damuho ka? Aniya pero nakaramdam siya ng konting lungkot. Try not to miss me, but if you do, here's my card. May inabot sa kanya itong isang kulay puti at asul na card. Para yung credit card at naka-emboss pa ang mga text. Mr. Blake, CEO Montero Motors. Halos malaglag ang panga niya. Alam niya na mayaman ang damuho, pero hindi naman niya akalain na ito ang CEO na nangungunang motor company sa bansa. Magaganda at mamahalin ang mga sasakyan na ibinibenta ng kumpanya nito. May numero din doon at address. Asa ka pa? Aniya. Mauna na ako. May trabaho pa ako? Salamat ulit sa paghatid. Muli siya nitong pinigilan sa paghawak sa kanyang palapulsuhan. No goodbye kiss? Tanong nito. Sinamaan niya to ng tingin. Tinaas naman nito ang kamay nito na para bang sumusuko. Just kidding, babe. Paglabas niyan sa sasakyan, humabol pa ito ng salita. Take care of yourself and our baby while I am gone. Hindi niya na ito nilingon pero napangiti siya at kinilig. Bolero man at mabulaklak ang mga salita nito. Naapektuhan na rin naman siya sa mga yun. Buong maghapon sa kanyang trabaho, nakaramdam siya ng kakulangan. Hindi niya maiwasang mapatingin tuwing bumubukas ang pinto ng coffee shop o maasang matangkad na damuho ang papasok. Naiinis siya na hinahanap niyang presensya nito. 3 araw ang lumipas. Naiinis siya sa damuho. 3 araw itong hindi nagpapakita at nagpaparamdam sa kanya. Nakalimutan yata nitong buntis siya o baka naman nakahanap na ito ng iba. Maganda at sexing babae na handa itong paligayahin anumang oras ito gustuhin. Napangiti siya pero may kakaibang pait sa kanyang bibig. Hindi niya rin gusto ang inis at galit niyang nararamdaman sa isiping iyon. Hindi siya nagsiselos. Bakit naman siya magsiselos? Pwede ba kay Blake Montero? Halatang nabigla ang babae. Do you have an appointment with our boss? Meron. Papatayin ko ang boss ninyo. Kung nandyan man siya, pakisabi si Ali. May tinipa ito sa karapan nitong computer. Saglit niyang pinanibot ang tingin sa kabuuan ng lobby. Malaki doon at malawak. Maliwanag dahil sa magandang mga chandelier na moderno ang disenyo. Malaya ring nakakapasok ang liwanag dahil sa salamin na kadalasang pader ng gusali. I'm sorry but you are not on the list of our boss expected guests and he doesn't want to be interrupted. Pakisabi na lang, tawagan miss, sabihin mo si Ali. I'm sorry, sir, but I cannot do that. My boss is strict on his instructions. Anito, aalis na sana siya na may magsalita sa kanyang likod. What seems to be the problem here? Napalingon siya sa nagsalita at agad na nakilala ang lalaki. Yon ang humahangos na pumasok sa kanilang coffee shop at nanggagalaite sa damuho. Mabilis din siya nitong namukaan. Wait, I know you. You're the one from coffee shop? Good morning, Sir Marian. He wants to see the boss. Yeah, ako nang bahala. Anas ng lalaki. Follow me. Sumunod siya dito sa paglalakad. Binabati na pa nito ang mga nakakasalubong na empleyado. I will lead you to his office. There has been a pain in the ass this past few days and I think you're the one who can snap him out of it. Halos mapaluha siya na makita ang damuho na abala sa aktong tinitipan nito sa laptop nito. Patong-patong na rin ang mga papel sa lamesa nito. Naiinis siya pero miss na nga niya ito. Didn't I tell you not to disturb me? Why all of my employees are dumb as hell? I did not know that a simple instruction to not disturb me is hard to understand. The faster I finish all of his work, the faster I can get the hell out of... Napatingin to sa kanya at natigilan to. Nandaki ang mata nito bago napangiti. Babe! Anito at napatayo. Nagliwanag ang madilim nitong mukha na para bang walang tulog. Napakagat siya ng labi. Namiss na niya ang damuho. Ang tanging nag-iba sa gwapo nitong mukha ay ang bagyang pagtubo ng facial hair nito. Mukha na itong daddy. Nabigla siya nang bumukas ang pinto ng opisina ni Blake. Nakangiti siyang lumingon at inaasahan ng damuho ang pumasok.
Kinabahan siya na may isang edad na babae na nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Nabigla din to kagaya niya, pero hindi niya iyon ipinahalata. Posturang-postura ang babae. Mamahalin ng suot na down dress at piniresa ng mga alahas na may malalaking bato. Aristokrata ito kung makatingin. Sinuri siya nito mula sa kanyang ulo, pababa sa paa. Pakiramdam niya ay para siyang hinuhubaran sa mapang mata nitong tingin. Inawakan niya ang roba at tingin. At ginamit ang box ng tsokolate para takpan ang kanyang dibdib na alam niya, puno ng walang marka. "Who are you? Why are you in my son's office?" Tanong nito. Napakagatlabi siya. Naintimida siya sa babae. Nabigla rin siya sa litanya nito. Inapala to ni Blake pero napakalayo ng itsura nito sa damuho. Mukhang Amerikano ang damuho samantalang Pilipinang-Pilipina ang ina nito. "Are you one of his horse?" Muli siya nitong tiningnan mula ulo hanggang paa. Pathetic. Halos hindi siya makapagsalita dahil sa pagkabigla. Ang tayong nagawa niya na lamang ay panoorin ang figura nito na maglakad palayo. Nang maisarado nito ang pinto, napakapit siya sa isang upuan. Sobra siyang naintimida sa presensya ng ina ni Blake at kung ito man ng mga magulang nito. Napaupo siya at napayakap sa kahon ng tsokolate. Nanginginig siya kung paano siya nito tiningnan. Pakiwari niya hinuhusgahan nito ang kanyang buong pagkatao. Napailing na lamang siya. Tumayo siya at kinuha ang kanyang mga damit na ipinatong sa sandaran na mahabang sofa. Hinubad niya ang makapal at malambot na roba pagkatapos ay nagbihes. Napangiti siya dahil kumapit sa kanyang balat ang amoy ng damuho. Pinili niya na nga lang na huwag magpaapekto sa mga binitawang salita ng ina ng damuho. "One of his horse?" Napailing siya. Kung alam lang siguro siyang nabuntis siya ng damuho nitong anak, baka himatayin to sa pagkabigla. Itinupi siya nito ng roba. Nirolyo iyon bago inilagay sa kanyang bag. Sobrang nagustuhan niya kung gaano kalambot at kadulas ang balat ng tela na iyon. Halatang mamahalin. Sigurado siyang hindi naman siguro yun hahanapin ng damuho. Bukod sa kalidad niyon, nagustuhan niya rin ang bango niyon. Sa sunod na hanapin niya ang damuho, isusot niya na lamang yon. Dala ang kanyang bag na lumobo dahil sa lamang sa roba at kahon ng tsokolate. Lumabas siya ng opisina ni Chris at sumakay sa elevator pababa. Ramdam niya ang pananakit ng kanyang pang-upo. Sa bawat hakbang, aawayin niya lamang ito ng damuho oras na magkita ulit sila. Sa ngayon, kinikilig pa rin siya sa sulat at sa tsokolate nito. Noong magtalik kasi sila, ay anak nilang iniwan ito sa kanya. Wala naman siya naging problema paglabas ng gusali. Medyo pinagtinginan siya ng ibang empleyado at ng ilan sa mga gwardiya sa kanyang paglabas. Pero di niya na pinagtuunan pa ng pansin ang mga yon. 3:00 pa lang ng hapon kaya naman maliwanag pa mula sa tirik na araw. Tumakbo siyang nagtungo sa waiting shed at naghintay na masasakyan. Nang may pumarada, sumakay siya ng taxi at umuwi sa kanyang inupahang apartment.